Nandoon pa rin siya. Sa sulok ng mata ko. Isang figura na nakaupo sa tabi ng bintana sa silid 7. Pero paano? Walang pasyente sa kama 7. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong bagong nurse pa lang ako sa Dehi Jude Hospital sa Maynila, puno ako ng pag-asa at enerhiya. Fresh graduate sa edad na 23, excited akong maglingkod at makatulong. Ang aking assigned floor ay ang ika-4 na palapag, kung saan naroon ang mga pasyenteng nangangailangan ng masusing pagbabantay. Madalas akong mag-overtime para matuto pa at masanay sa trabaho. Sa mga gabing iyon, kapag tahimik na ang lahat at ang tanging naririnig mo ay ang tunog ng mga monitor, may kakaiba akong nararamdaman. Pero hindi ko pinapansin, iniisip kong pagod lang ako. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hallway para mag-check ng vital signs, napansin ko si Clara, isang senior nurse na madalas kong kasama, nakatitig sa kama 7. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang silid 7 ay karaniwang bakante, ginagamit lamang bilang storage o kapag puno na ang ibang silid. Ngunit sa gabing iyon may nakaupo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Nilapitan ko si Clara. Ate Clara, anong tinitignan mo dyan? Tanong ko. Wala, Cheska, sagot niya habang nagulat. Nagtataka lang ako kung sino iyang pasyente sa kama 7. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng tao dyan, sabi ni Clara na nakakunot ang noo. Nagulat ako. Pasyente po. Walang pasyente sa kama 7, Ate Clara. Wala pong nakalagay sa roster natin. Ano? Pero may nakikita ako. Isang matandang babae, nakaupo sa tabi ng bintana. Nakaputi, diretsong sabi ni Clara, at sa tono ng boses niya, alam kong hindi siya nagbibiro. Baka po napagod lang kayo, ate. Wala talaga doon, git ko, pero may biglang lamig na dumaloy sa akin. Hindi lamang si Clara ang nakakita. Ngunit ang iba ay hindi nakakakita. Nakakapangilabot, hindi ba? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, habang nag-endorse na ako sa morning shift, hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi ni Clara. May bigla akong naisip. Nagtanong ako sa isang attendant, si Mang Tonyo, na matagal na sa ospital. Mang Tonyo, may kwento po ba kayo tungkol sa silid 7? Aba, iha, bakit mo naman natanong yan? Tanong ni Mang Tonyo na tila nag-aalangan. Kasi po, may nakita si Ate Clara kagabi. Pati po ako, may pakiramdam na kakaiba tuwing gabi doon. Ang silid 7, sabi ni Mang Tonyo habang napabuntong hininga. Lagi ang bakante, pero madalas may nagpapakita dyan. Ang sabi-sabi, kaluluwa raw ng isang matandang pasyente na namatay dyan, matagal na. Hindi raw niya matanggap na patay na siya, kaya bumabalik pa rin, at laging nakaupo sa tabi ng bintana nakatingin sa labas. Pagkatapos noon, hindi na ako mapakali. Tuwing dadaan ako sa silid 7, tinitignan ko ang bintana. At isang gabi, habang naglalakad ako, nakita ko siya. Isang figura ng matandang babae, nakaupo. Nakaputi. Nakatingin sa labas. Hindi ko makita ang mukha niya, pero naramdaman ko ang lamig. Ang bigat ng kanyang presensya. Nanginginig ang buong katawan ko. Ate si Clara, bulong ko sa sarili ko, totoo nga. Ano ang nangyari, Cheska? Bakit ka namumutla? Tanong ni Clara na biglang sumulpot sa likod ko. Si Clara. Nakita ko siya, utal kong sabi habang nakaturo sa silid 7. Sino? Tanong ni Clara habang sumisilip sa silid. Ang matandang babae sa tabi ng bintana. Nandoon pa rin siya. Tumingin si Clara sa akin, seryoso ang mukha niya. Cheska, walang tao dyan. Bakante ang silid. Nagulat ako. Pero nakita ko siya. Sigurado ako. Huminahon ka, Cheska. Baka napagod ka lang talaga. Umuwi ka na at magpahinga, sabi ni Clara, hawak ang balikat ko. Pero sa mata niya, nakita ko ang pag-aalala. Alam niyang totoo ang sinasabi ko.
Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako bumalik sa night shift. Nagpumilit akong lumipat sa morning shift. Ngunit kahit sa umaga, tuwing dumadaan ako sa silid 7, nandoon pa rin siya sa sulok ng mata ko. Ang figura ng matandang babae, nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi ko na siya tinitignan ng direkta, pero ang kanyang presensya ay nananatili. Walang pasyente sa kama 7. Pero may nakaupo. Hindi ko na pinag-uusapan sa iba, pero alam ko ang nakita ko. At alam kong nandoon pa rin siya. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.